story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake, my soul, and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of love, behold His hands and side, rich wounds yet visible above in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends His burning eye, that mystery so bright. Crown Him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit through Him, giving from yonder
What doubt can overcome my faith? What strife can silence all my singing? Lord, your wounds have paid my ransom. What thief can steal my heart's possession? What power can overwhelm my soul? What shame can silence my confession? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve, and what Redeemer so worthy has covered sin with such love, and what unsearchable riches far beyond human words. Lord, your wounds have paid my ransom. What lie can sever? What is certain? What storm can wash away my hope? What thread of death can take my freedom? Lord, your wounds have paid my ransom. And what unspeakable mercy has emptied heaven's reserve, and what Redeemer so worthy has covered sin with such love. Praise. Mic check. Test. What unsearchable riches far beyond Praise. human words. Mic test. Check. 1, 2, 3. Mic Your test. wounds have Praise. paid my Check. ransom. Jesus paid it Praise. Check. 1, 2, 3. Mic test. all, to him I owe. Lord, your wounds have paid my ransom. Lord, your wounds have paid Check. my 1, 2, 3. Mic ransom. test. Check. Testing. Mic test. Lord, your wounds have paid my ransom.
check. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Isang malamig na gabi. Amen. At malamig na umaga. At malamig na paliligo sa marami. So purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan. Tayo ho ay patuloy na binibiyayaan niya ng kalusugan, ng kalakasan, probisyon sa ating mga pangangailangan. At lahat ng yan ho ay kabiyaya at kabutihan ng Panginoon. We praise God na tayo may pagkakataon pa rin na as we have been emphasizing itong mga nakaraang linggo, yung ating Sunday evening service ay napakahalaga, napakaganda that we really spend the entirety of the Lord's Day. This is not our day off. This is not family day. This is the Lord's Day. Talagang napakaganda. I'm not saying na hindi tamang magpahinga. I'm not saying na hindi tamang mag-spend ng time with the family, but our priority is to be of the Lord. So purihin ang Diyos sa bagay na ho ito, and we will welcome natin ang bawat isa, maging ang ating mga kasama via online sa atin hong gawain ngayong gabi. Ilan ho mo ng mga reminders and mga greetings din ho para sa atin hong mga kapatiran. Meron ho tayong mga kapatiran mag-birthday this week of December. Ang dalawang Garner Tom Gehete, senior and junior, ay mag-birthday. Isa ay December 11 and the next is December 13. At salamat sa Diyos sa fellowship ho namin kanina. At papray ho natin ang Gehete family as we have announced and sinabi rin nila sa prayer request ay sila ho ay nagpaplano na pumunta sa medyo malayo-layong lugar sa Isabela, and that is to minister sa tatay ho ni Sister Sheng na medyo may malubhang karamdaman. So pakisama ho natin yun sa panalangin, ang provision ng Panginoon, pag-iingat at wisdom sa kanilang mga decision makings. And again, kung kalooban ng Diyos, yung mga bagay na yon ay matutuloy. Pag-pray din ho natin ang ating mga kapatiran na may mga karamdaman. Just to update, salamat ho sa mga nag-pray sa hipag ko kay Sister Hope Hermia. Alam ho natin nung Tuesday, isinugod namin siya sa ospital sapagkat naoperahan siya last February sa utak mismo because of brain aneurysm, and sinamaan siya ng pakiramdam Tuesday. Actually, Sunday pa lang, dinala na siya sa isang malapit na private hospital. Pero come Tuesday, sumama ulit ang kanyang pakiramdam. Pero salamat sa Panginoon na lumabas ang resulta ng mga eksaminasyon ay walang kinalaman doon sa naoperahan sa kanya. All is still well doon sa kanyang aneurysm. So pakisama ho sa panalangin patuloy ang recovery ni Sister Hope at ganoon din si Brother Dave Paule. Pray ho natin. If not December 14, December 16, sabi niya, hindi natuloy yung botox niya noong November. This coming December 14 or 16, Lord willing, itong procedure na to ay hindi mura, 40,000 agad yung procedure. So pag-pray natin yung financial na pangangailangan po nila, and hinahamon natin ang ating mga kapatiran, maaaring through our church sa ating special offering, yung lahat ng inihulog sa special offering this day ay diretso ho sa ating kapatid na ito. Or kahit hindi nyo na idaan sa church, you may contact Brother Dave directly kung paano sa atin o paano tayo magiging tulong ho sa kanila. Gusto ko lang ipaalala sa salita ng Diyos ang sabi ng Panginoon sa atin, as we therefore have opportunity, let us do good unto all men, not just to believers, unto all men, but especially unto those who are of the household of faith. So I believe this is an opportunity. I would like to encourage and challenge us to step up bilang mga mananampalataya, even maybe to sacrifice some things para ho makatuwang sa ating mga kapatiran at yung ating kapunuan ay maging katugunan sa kanilang pangangailangan, at pag dumating naman yung ating pangangailangan ay maging kapunuan yung kanilang kasaganaan. So muli ay tayo ho ay patuloy na magtapat sa Panginoon, magpagamit sa mga bagay ho na ito. Ang ating mga gawain ay tuloy-tuloy. Wednesday, Friday, meron tayong time in the Word. Friday night, 7:15, meron tayong online prayer meeting. And Lord willing, if I-finalize po natin yan next Sunday, wait for further announcement. Pero sa ngayon, ay higit sa malamang ay tuloy na ang magiging Young People's Youth Fellowship. Offline naman. Joy Fellowship pa rin, JCBC. Sa ngayon, online youth fellowship ang nangyari kanina, pero Lord willing, December 18, Jesus Christ Baptist Church offline youth fellowship. So, mananatili pa rin yung Joy Fellowship natin. At salamat sa Panginoon sa biyaya niya at maging sa mga kapatirang ginagamit niya to minister in our youth department. So pag-pray ho natin yan, at nawa patuloy tayong ingatan ng Panginoon at gabayan sa mga bagay ho na ito.
at patuloy na maluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Okay, tingin ko ho, I will conclude our announcements and reminders. Tayo ho ay dadako ngayon sa paghahanda, sa pagsamba. Magkaroon tayo ng sandali ng pananalangin at hingin natin ang pagsaliksik, gabay, pag-iingat ng Panginoon sa atin hong pagsamba ngayong gabing ito. Let us pray. Manalangin po tayo. O aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kami, Panginoon, ay desperadong nangangailangan ng iyong biyaya, ng iyong pagkilos, ng iyong pagtuturo, ng iyong pagbabago sa amin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, salamat po. Salamat sa mga biyaya mo na aming naranasan itong nakaraang buong linggo. Salamat po sa iyong probisyon sa aming mga pangangailangan. Lord, salamat po sapagkat alam namin na patuloy ikaw ang nag-iingat ng aming kaligtasan. Na ikaw nga ang aming pastol at dahil sa iyo, O Diyos, hindi kami nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, hindi lamang pisikal at material, kundi maging sa mga spiritual na pagpapala, sa mga tao, sa mga kaparaanan na ginagamit mo upang kami ay paalalahanan, itama, ay pakilala patuloy ang mga katotohanan sa amin. At madalangin ko po ngayong sandaling ito sa aming gawain ng pagsamba, patuloy ka po nawang maging mabiyaya. Lord, paalala mo sa amin na hindi lamang pisikal, kundi meron kaming dakilang pangangailangang espiritual. At ang aming pangangailangang espiritual ay walang iba kung hindi ikaw. Nawa sa aming pagsamba, O Diyos, ay lalo ka naming mabigyan ng kaluwalhatian. Tunay ka naming masamba sa espiritu at katotohanan. Hindi lamang ang aming nguso, kundi ang aming buong puso ay tunay na sumasamba sa iyo. Gabayan mo kami, tulungan mo kami, at Panginoon, hiling namin na saliksikin mo kami. Anumang mga kasalanan, anumang mga pagkukulang namin laban sa iyo, Panginoon, patawarin po kami. Namin pong inaangkin ang katotohanan sa ngayon sa iyong salita. Ako'y paahayag namin ang aming mga kasalanan na ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Salamat po dahil sa katotohanan na merong kaming kapatawaran sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At wala kaming ibang inaasahan at wala kaming ibang tungtungan, wala kaming ibang pag-asa kung hindi si Hesukristo lamang. At sa kanyang pangalan, aming dalangin ng lahat ng ito. Amen. Tayo po mustayo at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin More About Jesus. More about Jesus would I know, more of His grace to others show.
His saving fullness see, more of His love would have for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would have for me. More about Jesus, let me learn, more of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the taste of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would have for me. More about Jesus on His throne, riches in glory all His own. More of His kingdom sure increase, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would have for me. Matili po tayo nakatayo. Para ho sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, atin humbuksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Ito'y manggagaling sa awit 125, Psalm 125. Babasahin ho natin ang buong awit, verses 1 hanggang verse number 5. Psalm 125, verses 1 to 5. Nandiyan ho sa ating screen. Sabay-sabay ho nating basahin. Ready, read. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people from henceforth even forever. For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous, lest the righteous put forth their hands unto iniquity. Do good, O Lord, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts. As for such as turn aside unto their crooked ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity, but peace shall be upon Israel. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Panginoon, sangayon sa iyong salita na aming nabasa ngayon, kami na paalalahanan na ang mga nagtitiwala sa iyo ay tunay nga na hindi makikilos. Hindi dahil kami malakas, hindi dahil kami ay marunong, o dahil sa anumang nasa sa amin, kundi Ikaw, O Diyos, na aming pinagtitiwalaan at sinasampalatayanan, ay tunay na malakas, tunay na marunong. At Ikaw, O Diyos, ay magtatanggol sa mga nagtitiwala at namumuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Ngayon sa daling ito, Panginoon, sa aming gawain ng pagsamba, aming hinihiling, gabayan mo kami. Sa bawat aspeto ng aming gawain, tulungan mo kami. Sa aming pag-awit, nawa tunay nga maialay namin ito sa iyo. Sa aming pananalangin, tunay nga nawa ito ay magiging pakikipag-usap sa iyo. Sa aming pagkakaloob, tunay nga Panginoon, nawa ito ay maging pag-aalay sa iyo, hindi lamang ng halaga, kundi ng aming mga sarili. At sa aming pakikinig ng iyong salita, tunay nga ito ay maging patuloy na paglalim namin sa pagkakilala sa iyo at patuloy na pagpapailalim namin sa otoridad at sa pagiging soberano mo. O Panginoon, samahan mo kami ng buong gawain na ito
ang maging tunay na pagsamba sa iyo. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pantay po tayo nakatayo. Tayo po tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often convey. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. And with trials and temptation, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a presence of faith? Oh, will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of pain? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy best, despise, forsake me. Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Matir po tayo na tayo. Dumako po tayo sa ating pagbibigay. Atin po munang basahin ang ating mga talata para po sa ating pagbibigay sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang verse number 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Dakila naming Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Diyos, at pinapapurihan sa lahat
ng iyong kabutihan na amin pong nararanasan sa bawat araw po, Panginoon, ng aming pong buhay. Tunay nga, O Diyos, na sa bawat yugto, sa bawat panahon ng aming mga buhay, Panginoon, kailanman po ay hindi ka po nagkukulang sa amin. Salamat po, O Diyos, sa araw-araw na probisyon mo sa amin, sa aming mga pangangailangan. Maging sa kalakasan at sa buhay, sa bawat pagising namin, Panginoon, sa umaga, at ang buong araw na pag-iingat at patnubay mo, Panginoon, sa amin. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay biyaya mo, Panginoon, sa amin. O Diyos, sa mga oras na ito, kami po'y magkakaloob ng mga handog ng aming pasasalamat sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay dahil sa mga pagpapala mo at biyaya mo na aming natamo. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga ipagkakaloob. Gamitin mo ito nawa upang magamit sa iyong gawain at patuloy na pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo, Panginoon. O Diyos, patuloy sa aming pagsamba, ikaw pong gumabay, magpatnubay, Panginoon, maging sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ang aming pastor, si Brother Paul, I pray, Lord, na gamitin mo po siya na iyong instrumento na tagapahayag ng iyong mga salita, na maihayag, maituro ang mga katotohanan ng iyong mga salita, at matulungan kaming mga mananampalataya na mabuhay para sa kalwalatian mo, mabuhay na lumalakad ayon sa kalooban at kabanalan mo, Panginoon. O Diyos, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, niluwalhati namin, O Diyos, ang lahat ng katapatan at kabutihan mo sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung magsayin lahat. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. And I heard about His glory, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all love is true. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made a lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory
glory, and some sweet day I'll sing of the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me where I knew Him, and all my love is true Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Magsipat po ang lahat. Pagpurihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, sa biyaya ho ng Panginoon, ang ating kasalukuyang kalagayan in relation to the pandemic ay mukhang unti-unting gumiginhawa. At liban na lang kung sa providensya ng Panginoon ang bagong variant ng COVID-19 ay makarating dito sa ating bansa at kumalat, and nawa ay hindi loobin ng Panginoon. Pero nakikita ho natin na nag-i-improve ang atin hong kalagayan. Isa ho sa mga kapansin-pansin na dinulot din ng pandemyang ito ay maraming iba't ibang mga kabuhayan ang nagsimula. Marami ang mga nawalan ng trabaho, at marami sa mga nawalan ng trabaho ay nagsubok magsimula ng kanilang mga sarili-sariling mga negosyo. Yung iba ay online, yung iba is on the sideline ng kalsada, ang daming mga pares, mami, at kung ano-ano pa, at nadaming nagsubok, at merong mga storya na mula sa nawalan ng trabaho ay kumikita ng 100,000 buwan-buwan. Na para bang naging mas maganda pa nung nawalan siya ng trabaho at siya ay mas sumagana financially speaking. Pero alam ho natin na hindi lahat ay maganda ang storya. May mga nawalan ng trabaho at nangutang ng puhunan, sinubukang magsimula, masipag naman sila, nagsumikap naman sila, pero hindi umarangkada yung negosyo na sinimulan nila. At maaaring pag-aralan ito at maaaring tignan ano-ano ang mga factors, bakit. Maaaring tignan ang location factor, gaano mang kagaling o kaganda at kasikat ang Jollibee, pag tinayo mo to sa gintang bukid, baka walang pumunta. Maaari din naman na ang factor ay sa panahon. Mahirap magtinda ng ice cream kapag tag-ulan. Maaari din naman na may factor ng kultura, na yung isang negosyo o serbisyo, ano man na ito, ay hindi katanggap-tanggap doon sa at daming iba't ibang mga factor. Maaaring maging yung nagnenegosyo mismo, maaaring yung ugali niya, yung paraan ng pakikitungo niya sa tao, o yung produkto, maaaring hindi katiwa-tiwala, hindi maganda ang kalidad. So maraming ibang mga factors. Madalas ito ay napag-aaralan, pwede itong gawa ng mga masusing pagsisiyasat, at pwede itong itama pa at asikasuhin upang ma-improve ang negosyo na sinimulan. Pero merong isang factor na madalas hindi na ikukonsidera ang mga tao. And I'm pertaining to lahat ng mga tao, hindi lang ang mga mananampalataya. And sad to say, ang factor na ito ay madalas din hindi na ikukonsidera naging ng mga mananampalataya. Ano ito? Walang iba kung hindi ang probidensya ng Panginoon. Ang Diyos na soberano at naghahari at may hawak at nagsusustento ng lahat ng mga bagay, including sa mga bagay na ginagawa natin araw-araw, maging sa mga bagay na ginagawa natin hindi lamang sa loob ng church, kundi maging sa labas ng iglesia. At maging sa mga bagay na tingin natin ay ito'y nakasalalay sa atin. Pero ultimately,
Lahat ng ito ay absolutely nakadepende sa probidensya ng Panginoon. So nais ko hong anyayahan ng bawat isa sa atin na buksan ang aklat ng mga awit sa Psalm 127. Isang pamilyar na awit at ito'y pamilyar lalo na sa unang dalawang mga talata. Tuwing may mga bagong kasal, isa ito sa mga talata na madalas kong isinesend sa kanila kasama ng aking pagbati. Ang Psalm 127 verse 1. So tayo po'y tumayo at basahin natin ang buong awit po na ito. Psalm 127 at simulan po natin sa verse number 1. Babasahin ko ho at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Panginoon. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, or behold, children are a heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, aming kinikilala ang iyong soberanong kamay, aming kinikilala ang iyong providensya. Ang iyong kamay ay hindi limitado sa mga bagay na aming nakikita. Na oo, ang iyong kamay ay hindi limitado sa maging sa mga bagay na iniisip lang namin at maaaring gusto lang namin na kung saan lang ang iyong kamay. Pero o Diyos, maliwanag ang iyong katotohanan na ang saklaw ng kamay mo ang lahat ng mga bagay and ultimately, ito ay nasa ilalim ng iyong providensya at desisyon. Ama, tulungan mo kami na kilalanin ang iyong kasoberanuhan. Tulungan mo kami na kilalanin ang providensya mo sa lahat ng mga bagay, lalo na sa aming mga buhay. Ikaw pong patuloy na maitaas. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Paano pong magsiupo ang bawat isa? So, nais kong saysayin ang ating mensahe ngayong gabi sa isang pangungusap na sana ay matandaan natin hanggang sa ating pag-uwi at patuloy na pagbulay-bulayan. And ito ho yun, the success and security of God's people in our domestic everyday lives and activities is entirely dependent upon the providence of God. Ang pagtatagumpay at seguridad ng mga tao ng Diyos sa lahat ng ating mga pang-araw-araw na buhay at ginagawa, maging sa ating mga personal na buhay at mga ginagawa sa ating mga sariling tahanan. Ang lahat ng ito ay nakadepende sa probidensya ng ating Panginoon. Gusto ko lang ibigay ang ilang mga background patungkol ho sa awit na ito na ating binasa. And if you are holding an English Bible, higit sa malamang meron niyang superscription sa taas na makikita niyo ang sabi, A Song of Degrees for Solomon, or sa iba, of Solomon. Ang authorship ng awit na ito, tumaising awit na ito ay ina-ascribe kay Solomon traditionally. Merong nag-o-object patungkol dito pero walang sapat na ebidensya para i-reject ito, at actually makakita pa tayo ng ilang mga salita at mga katangian ng awit na ito na oo nga, higit sa malamang si Solomon ang may sulat nito. Ilan sa mga ebidensya mismo sa awit na ito is the use of the word vain. It is vain, it is vain, it is vain. At tuwing pag nabasa natin to, siguro ay umuulinig sa atin ang mga sulat ni Haring Solomon sa Book of Ecclesiastes. Vanity of vanity. Everything is vanity under the sun.
And then nandun din ang katotohanan na ito ay awit na punong-puno ng karunungan. It is considered as a wisdom song. Ito ay awit na nagbibigay at nagtataglay ng matinding wisdom para sa atin na mga mananampalataya ng Panginoon. So it is a song by or of or for Solomon. And pangalawa, ang sabi ho dyan, it is a song of degrees. Now, ano yung degrees na yan, Brother Paul? Fahrenheit o centigrade? Well, hindi yun ang pinag-uusapan, hindi temperatura. At actually, pag ni-research nyo ho, merong madalas na ibig sabihin itong the word degrees. Yung iba, tinitake ito na meaning degree or pumapatungkol sa, kumbaga sa taas, sa ganda. Ibig sabihin, degree of excellency. A high degree, mataas na kalagayan. At pumapatungkol nga ito sa pagiging ekselente ng awit na ito. Yun namang iba at mas marami ang kumbinsido na ito ay pumapatungkol sa degree or particularly sa degree of inclination. Halimbawa, kung meron kang protractor, ginamit natin nung tayo ay mga high school pa, mga engineering, kilalang kilalayaan. At yung protractor ay napakahalaga sapagkat nahandoon yung mga degrees. Either ito ay 90 degrees or 45 degrees at naunawaan natin yung inclination. At higit sa malamang daw, ito'y tumutukoy sa ito'y awit na madalas na kinakanta tuwing ang mga Hudyo ay nagpipilgrimage, naglalakbay sila upward to Jerusalem because Jerusalem is a temple mount. Ang temple ay ay elevated above sea level. So if they will make a pilgrimage towards Jerusalem, it is a song of degrees. It's either going up or you're going down. At ito daw, awit na ito, parang ginagawa madalas ng mga Pilipino kapag nag-i-excursion, na nasa sasakyan kayo, lalo na pag merong mahusay maggitara, ay magkakantahan kayo along the way. At isa sa mga kantang paborito na inaawit, o madalas inaawit ng mga Hudyo, along the way up to Jerusalem is this Psalm 127. At meron pang ibang mga awit na ito ang titulo, A Song of Degrees. Wala tayong anumang partikular na indikasyon kung ano ang sitwasyon sa pagkakasulat nito. Hindi katulad ng ibang mga awit na pag-aralan natin na mayroong makakaaway, mayroong nagre-rebelde, mayroong partikular na sitwasyon dito. Wala tayong anumang detalye. Ito ay naglalayo na magturo sa atin ng malalim at matinding karunungan at katotohanan. So, a song of degrees for or of Solomon. Meron ho tayong dalawang punto na gusto kong tingnan ho natin ngayong gabing ito. Una, point number 1, the providence of God in our daily efforts. The providence of God in our daily efforts. Ang providensya ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na mga ginagawa. Mga pang-araw-araw na ini-engage natin na aktibidad. Pangalawa, the providence of God in our family. The providence of God in our family. So take note, dito pala makikita natin very, very personal. Effort natin, trabaho natin, pamilya natin. Pamilya ko, trabaho ko. Pero sa kabila ng mga personal and sabi nga nung ni Allen Ross, sa mga domestic, and that is domestic sa ating sariling tahanan, very close sa atin, at madalas iniisip natin na ang mga ito ay nakabase sa effort natin. Well, ipapakita sa atin ang salita ng Diyos at ipapaalala sa atin ng salita na ito, ng awit na ito, na it is utterly and completely and absolutely dependent upon the providence of God. O tingnan ho natin point number 1, the providence of God in our daily lives. Now, bago para natin tingnan ito, let me just first define itong naririnig natin word na providence. Hindi ito yung housing doon sa Provident Village. Hindi yun. Hindi yung binabaha na lugar na yun. Hindi yun ang ating tinutukoy. But what do we mean when we say providence? Madalas ito ay nagagamit interchangeably sa pagiging soberano ng Panginoon, and there are times na nagmi-mix yung
yung definition nito. Pero gusto kong tingnan ho natin, itong providence ng Panginoon, God's providence is the working of His power to uphold, guide, and care for His creation. Ang providensya ng Panginoon ay ang kanyang kapangyarihan na ingatan, gabayan, at alagaan ang kanyang sannilikha. Na ang larawan nito ay hindi isang Diyos na lumikha at pinabayaan ang kanyang nilikha, kundi ang Diyos ay lumikha at patuloy na kumikilos, involved sa lahat ng kanyang mga nilikha. The providence of God leaves no room for chance or competition between God and another power. By the way, itong ilang mga words na ito is from Paul Helm ng The Gospel Coalition. It leaves no room for chance. Hindi tsansa. Minsan tayo bilang mga tao ay may nakaugalian na mga kasabihan ay tadhana, ay sinwerte, na tsambahan, tsansa. At yung minsan na talakay na natin ay karma. No, nandito ang kamay ng Diyos na aktibong kumikilos sa lahat ng bagay. There's no room for chance. Sabi nga ni R.C. Sproul, at least ng kanyang libro, not a chance. Ito ay providensya ng Panginoon. God as the primary cause causes everything, but this does not remove the ability of creatures to cause or act. Sa theology, merong tinatawag na God as the primary cause. Siya ang pangunahin na sanhi ng lahat ng mga bagay. And yes, merong mga tao na gumagawa, merong mga taong tumatrabaho. Pero ang tawag na lamang ho dyan sa teolohiya is secondary causes. At kung wala ang primary cause, walang magagawa ang secondary cause. At actually, yung thought pa lang na yun ay kapitan na natin, it gives us the wisdom na ibinidiinan itong awit na atin hong binasa. Ito ay tumutukoy sa sovereign care ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilikha. His involvement in even the most tiniest details. Ang Diyos ay involved. Maging sa mga pinakamaliliit na mga detalye. Buksan lang ho natin sa Psalm 104. Psalm 104, simulan natin sa verse number 27. Psalm 104, verse 27. Sabi ho ng salita ng Diyos sa ito, this wait all upon thee. Ang lahat ng ito, ang lahat ng iyong nilikha, O Diyos, ang mga hayop, ang mga isda sa dagat, ang mga hayop sa kagubatan, ang mga tao, lahat. This wait all upon thee, that thou mayest give them their meat in due season. Hindi ba nanghahanting ang mga leon? Hindi ba humahanap ng pagkain ng mga kuneho? Hindi ba naghahanting ang mga agila? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, this all wait upon thee, that thou mayest give them their meat in due season. That thou givest them, they gather, thou openest thine hand, they are filled with good, thou hidest thy face, they are troubled, thou takest away their breath, they die and return to their dust. So makita ho natin dito sa verse 28 and sa verse number 29, thou givest, they gather, thou givest them, they gather, thou openest thine hand, they are filled with good. But at the moment when God hides His face, they are troubled. And ultimately, the determining factor is God in His providence. Sa Psalm 145, almost saying the same thing. Ang sabi ng Psalm 145 verse 14, the Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing. Gaya ng ating pinag-aralan sa Sunday School last Sunday. Ang Diyos ay aktibo at gumagawa even in every living thing. Right now, merong isda sa ilalim ng dagat na hindi pa nakikita ng tao na kumakain ng kailangan niyang pagkain.
At ang sabi ng salita ng Diyos ang nagsusustento at nagbibigay. At ang sabi rin ng salita ng Diyos, pag hindi niya binigyan, magugutom yun. Pag tinago niya pag binigay niya ang kanyang biyaya, sila ay sasagana. Pag tinago niya ang kanyang mukha, sila ay mapaparang. So ang probidensya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Now, ayoko kung tignan natin to bilang fatalistic. Bahala na pala si Lord, wala na akong gagawin. Well, hindi yun ang tinuturo sa atin ng Biblia. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin at punong-puno ang salita ng Diyos ng mga wisdom sayings patungkol sa pagsusumikap, patungkol sa pagsusumipag. Proverbs chapter 10 verse 4, ang sabi, He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. And this is true, not limited to believers. Hindi lamang ito sa mga Kristiyano. Yun daw tamad ang kamay, magiging mahirap. Yung masipag ang kamay, sasagana. And again, this is general truth. Proverbs 13 verse 4, the soul of the sluggard desireth and hath nothing. Yun daw, kaluluwa, yung buhay ng taong tamad. Maraming gusto, pero wala. Dahil tamad. But the soul of the diligent shall be made fat. Ito ay magiging malusog, mapoprovide ang kanyang mga pangangailangan. So as we see here, handito yung utos sa atin na magsumipag, na gawin yung mga dating mga task at gawin ng may kasipagan at may kahusayan at pagsumikapan. Pero ang muli natin gustong paalala, at the end of the day, ang determining factor ay hindi yung sipag natin, kung hindi ang probidensya ng Panginoon. Kung hindi kalooban ng Diyos, kung hindi pagkakaloob ng Diyos, ay hindi ito mangyayari. So tingnan ho natin sa verse number 1, the providence of God in our daily efforts. Psalm 127, verse 1. Ano po ang sabi? A song of degrees for Solomon, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So here are two parallel lines in this psalm expressing the same truth in different ways to emphasize it. Narito ang dalawang linya. Yung unang linya, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So notice the parallel. Una, except the Lord, they labor in vain. Verse number, sa second part, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Liban ng Panginoon, it will be in vain. Liban ng Panginoon, it will be in vain. So, ang ultimate deciding factor ay walang iba kung hindi ang Diyos. That word except, meaning if it is not God, or hiwalay sa Panginoon, apart from God, and take note that kagaya nung binigyan diin ni Brother Daryl last Sunday evening, capital L, capital O, capital R, capital D, Yahweh. Ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. At ito rin ang Diyos na nagsusustento sa lahat ng bagay. Liban na siya o hiwalay sa Kanya. At ang unang binigyang pansin ay ang pagtatayo ng tahanan. Now, maaari natin tingnan ito bilang pagtatayo ng physical na tahanan, but I doubt na yun ang binibigyan ng pansin. Kundi ang pagtatayo ng tahanan at walang iba kung hindi ang tahanan ng pamilya, ang buong pamilya ang binibigyang pansin, except the Lord build the house. At hindi lang ito basta pamilya na nanay, tatay at mga anak. Kung hindi ang gamit ng word na house, madalas sa Lumang Tipan, the house of the children of Israel, the house of Abraham, the house of Jacob. Ito yung buong lahi, buong angkan. Maramihan ito. Malakihan ito. At liban daw ang Diyos ang magtatag ng buong angkan, ang mga tumatrabaho ay tumatrabaho ng walang kabuluhan. That word build, ibig sabihin ang Diyos ay aktibo. Ang Diyos ay gumagawa.
Huwag niyo isipin, hindi natin maaaring isipin na ang Diyos ay nasa langit at nakahulikip-kip lang yung mga kamay at nag-o-observe, ano kayang ginagawa nila? Except the Lord build the house, and ang makikita natin, the Lord does build houses. Nagtatatag siya ng mga tahanan, nagtatatag siya ng mga pamilya. Siya ay aktibong kumikilos. Pero kung hindi siya kikilos, ang sabi ng salita ng Panginoon, they labor in vain that build it. Notice, there are laborers. Merong mga gumagawa, merong mga nagsusumikap, merong mga nagsusumikap upang itayo ang kanilang tahanan, upang italagay sa taas ang pangalan ng kanilang pamilya. At again, napakaraming mga tinatawag ng mga success stories na kung saan ang pamilya ay mula sa mahirap, nagsipag ang nanay at tatay, at ang ngayon ay isang malaking korporasyon na, at ang kanilang mga anak ay kasama dito at pinagpapatuloy ang legacy ng kanilang buong pamilya. Just like the SM Corporation, ng mga C, Henry C, and so on. So again, nandun ang pag-labor nila, nandun ang pagtsatsaga nila, and again, hindi ito nagsasabi na sila'y tamad. Actually, they're laboring. Hindi sila sabi na wala silang ginagawa. Hindi sila sabi may mali silang ginagawa. Hindi yun ang pangunahing binibigyan ng diin dito. Ang binibigyan diin dito ay ang kasoberanuhan at ang providensya ng Panginoon na siya ang ultimate determining factor dito. Except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Now the question is, at magandang itanong ito, how is a house or the home or the family built by the Lord? At makikita natin, hindi pinapuwera yung mga builder, mayroong mga builder. At napakaganda, at ang punto ay, kung merong mga builder pero ang Diyos ay hindi gumagawa kasama nila, walang kabuluhan yung ginagawa. At ultimately, ang kabilang punto ay napakaganda, kung may mga gumagawa at ang Diyos ay gumagawa sa kanila, sa pamamagitan nila at kasama nila, ang tahanan ay matatayo at hindi walang kabuluhan. Now, maaari nating itanong, humanly speaking, how is a house built by the Lord? And yes, we say, kaya na sinabi natin, the Lord is the primary cause at merong mga siyang ginagamit na secondary causes. Tayo bilang mga tao, the best that we can do is to be faithful secondary causes. Maging tapat tayo sa pagtatayo. Paano ito? Well, number one, people built it by faith in the Lord's provision. Itinatayo ito at inatatag ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa probisyon ng Panginoon. Habang gumagawa, habang nagsusumikap, nandoon sa kaisipan at kinikilala ang katotohanan na ang Diyos ang nagpo-provide, nakasalalay ito sa Diyos at ang Diyos ang nagpapala. Well, sad to say, maraming mga tao nakakalimot nito. Maraming mga tao na kinikilala bilang mga successful na mga tao, mga not milyonaryo, mga bilyonaryo ng mundo. Ng mga mundo, no? Parang ang daming mundo. Ng mundo. Hindi kinikilala ang Diyos. Ang kinikilala lang ay yung sariling talino, yung sariling sikap, yung sariling tiyaga. Sabi nga nung dating kumandidato bilang presidente, sipag at tiyaga lang. Pero hindi kinikilala at tinitignan ang Diyos. At minsan, mas tinitignan pa ang swerte. And sad to say, minsan may mga Kristiyanong nahuhulog sa ganitong kalagayan. Hindi kinikilala, hindi kinukonsidera ang Panginoon. Yes, pag nasa church, oh praise the Lord, it is of God. Pero pagdating sa trabaho, pagdating sa bahay, lahat ito ay nakasalalay sa kamay ko. Well, it ought not to be so. Kilalanin natin ang Diyos sa ating pagtatrabaho, sa ating mga efforts, sa ating mga aktibidad, at anuman ang ating tinatayo, at lalo na may kinalaman sa ating pamilya, at maging, sad to say, maging sa mga churches, may mga pastor na pumapalya na kilalanin ang Panginoon.
Kamakailan lamang ho, I was in exchange with some messages sa isang pastor na naglalabas ng kanyang sama ng loob. Nang sabi niya, may mga churches pa na in their statement of, hindi naman statement of faith, sa kanilang bylaws, kapag in-incorporate ang church, syempre, in incorporation, may bylaws according to the law, pero isinasama sa bylaws na bawal disiplinahin ng pastor. Bawal patalsikin ng pastor. At nakarinig na ako minsan ng pastor, ano ang dahilan? Ano? Ako ang nagtiyaga, ako ang nagsipag, ako ang nagpakain, tapos paalisin ako? Nasaan ang Diyos? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Paano ang pagbibuild ng tahanan kasama ang Panginoon? Well, if this done in accordance to His will, sang-ayon sa Kanyang kalooban, sang-ayon sa Kanyang mga kautusan, sang-ayon sa Kanyang katotohanan. Number 3, it is dedicated to His use and purpose. Ito ay dedicated para sa gamit ng Panginoon, para sa layunin ng Panginoon. Let me just give an example. Again, hindi sa pagtataas ng aming pamilya o kaming mag-asawa. Nagdesisyon kami na magiging pangalan ng aming panganay ay Timothy. Naalala niyo, pinag-aaralan natin few years ago, ang book of 1 Timothy. Tingnan natin ang pangalan ng Timotheus, nang ibig sabihin, one who gives glory to God. Kaya yun ang pangalan niya, yun ang gusto namin mangyari sa kanya. Kung ano man ang layunin ng Diyos, saan man siya gagamitin ng Panginoon na magbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Hindi para lang sa ating sariling pangalan o para sa ating sariling kaluwalhatian. Number 4, ultimately build it for the glory of God and He gets the praise. Maluwalhati at maitataas ang pangalan ng Panginoon. At madalas kapag nag-e-exert ng effort para itayo ang pamilya, ang layunin ay maitayo at maitaas ang sariling pangalan. Matanyag ang sariling kahusayan at hindi ang karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon. So kung ang isang tao ay tatrabaho at magtatayo ng anuman na hiniwalay sa mga katotohanan na ito, ay nakakatakot. At siguradong hiwalay ito sa Panginoon. Except the Lord build the house, ang sabi, they labor in vain that build it. That word vain means empty. Walang laman. Yes, they are laboring. Maaaring ginagamit nila yung mga skills at yung specialties nila para gawin ang pinagsusumikapan ng mga bagay na ito. Maaaring mahusay sa negosyo, maaaring merong matinding kakayahan, maaaring mahusay makisama sa ibang mga tao. At oo, maaaring nakikita ng mga tao ang kahusayan nila at pinapalakpakan pa sila, sinasaluduhan at hinahangaan. Pero mang itong mga pagsusumikap na ito, kung ang kamay ng Diyos ay wala doon, kung hindi sang-ayon sa providensya ng Panginoon, it will be an empty labor. Walang laman, walang kakahinatnan. It is still vain. Wala pa rin kabuluhan. Oo, maging sa mata, o kung sa mata ng mga tao, may nagawa, may nangyari. Pero ultimately, pagdating sa dulo, pag humarap ka sa Panginoon, dahil ang lahat ng iyong mga ginawa ay hiwalay sa Diyos, ito ay walang kabuluhan. Naalala niyo ho yung kanta na kanina lang nasa isip ko yung author, pero ang sabi, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Nandito ang mahalaga, whatever effort, kung hindi pagpapalain ng Panginoon, will not prosper. Punto, man's great effort will never overthrow the providence of God. Walang effort ang tao na kayang gapiin, talunin ang providensya
ng Panginoon. Naalala ko ho, nung medyo mahilig pa si Brother Paul manood dati, long time ago, mga anime at mga pelikula yan, at sikat na tema, di ka makakatakas sa iyong tadhana. At ang sasabihin ng bida, gagapiin ko ang tadhana. Through sheer effort, through sheer will, hindi kaya ng tao. Anumang labor ng tao, if it's not the Lord building, it will be in vain. So anong punto? Kilalanin natin ang Diyos. I-recognize natin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito. And again, now, huwag natin pagkamalian. Not just in success stories. Ang napakaganda daw ginawang punto ni Body Backham. Halimbawa daw, hindi ito yung kanyang halimbawa, pero magbibigay ng halimbawa na madabis natin maunawaan. Halimbawa daw ay ikaw ay nagnegosyo at naging success, naging milyonaryo ka. Yun ba ang providensya ng Panginoon? Yes. Pero kung ang iyong negosyo ay lumagpak at nasara, ibig sabihin ba ay hiwalay na yun, iyon pa rin ay nasa ilalim ng providensya ng Diyos. Ang sabi ng Proverbs 16 verse 9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Ang daming plano ng tao. Ang daming pagpaplano ng puso ng tao. Pero sino ang nagdadirect ng steps? Walang iba kung hindi ang Diyos. Well, tuloy tayo doon sa pangalawang parte. Except the Lord, sabi, build the house, they labor in vain that build it. Almost on the same thought, ang sabi, except the Lord, keep the city. The watchman waketh but in vain. So, gumamit ng ibang larawan ng isang syudad, ng isang city. And pag sinabing city, wag nating isipin na parang Maynila ngayon, kundi Maynila noon na merong Fort Santiago. Okay? Nakukutaan, merong pader, at nasan doon yung mga mamamayan sa loob. At ang sabi ng salita ng Diyos, except the Lord keep the city, liban na ang Diyos ang mag-ingat doon sa bayan, yung mga bantay. May mga bantay. At itong mga bantay na to ay hindi tutulog-tulog. Ang mga bantay na ito ay hindi absence without leave. Ang mga bantay na ito ay matyaga, ginagawa nila yung kanilang trabaho. They are awake. Nagbabantay. Pero kung hindi iniingatan at hindi iingatan ng Diyos ang syudad na yon o ang bayan na yon, ang pagbabantay nila ay walang kabuluhan. They keep guard to keep the city safe. And again, itong awit na ito isinulat sa kapanahunan na usong-uso ang pananakop. It's a time for conquering nations, conquering cities. Hindi malabo na sa isang buwan mababalita, yung syudad, yung bayan ng sinakop na nila Pagkatapos sa isang buwan, yung kabilang bayan, sinakop na ng mga baka mamaya, hayan na yung isang empire at sinasakop na yung napakalaking lugar. Usong-uso noon. At maaari kung ikaw ang pinaka-lord o hari ng bayan na yon o ng kaharian na yon, ay pinalalakas mo ang iyong sandatahang lakas, nagtayo ka ng mga tower, ng mga guardhouses para mabantayan ng maayos at hindi ka magapi. Pero sa kabila ng mga effort, lagyan natin sa panahon natin ngayon, naglagay ka ng lahat ng CCTV, lahat ng alarms, ginawa mo na. Para bantayan, para magproteksyon, nag-alkila ka ng mga security guard, naglagay ka ng mga aso. Siguro sa pantaong paraan, imposible ng mga nakawan yan. Pero kung hindi ang Diyos ang nag-iingat, ang mga bantay ay nanatiling gising ng walang kabuluhan. Yung effort ay hindi matatalo ang probidensya ng Panginoon. Kung sila ay matutulog, ito ay magreresulta sa pagkagapi, pero narito, kahit sila ay manatiling gising, kung hindi ipakikipaglaban at poprotektahan ng Diyos at iingatan, sila ay mauuwi pa rin sa pagkagapi o pagkatalo. Isang magandang ilustrasyon ho dito ay ang bansang Israel.
Naalala niyo ho nung sila ay papasok na sa lumabas na sa Egypt at sila ay mananakop na ng lupa na ipinangako sila ng Panginoon, at narito ang isang napakalaking bayan, ang bayan ng Jericho. Nakukutaan at nandoon ang napakataas na pader at dinescribe ito ng salita ng Panginoon. Tila baga, militarily speaking, parang imposible na maggapi. Pero dahil nandoon ang Panginoon at ang Diyos ang lumaban para sa kanila, ano nangyari sa wall? Lumagpak. Ano nangyari sa sikat na Jericho? Nasakop. Pero nagkasala ang Israel sa Panginoon, lalo na sa pamamagitan ni Achan. At narito ang isang maliit na syudad ng Ai. At ang sabi pa nga nila, ay, ang liit lang niyan, wag mo na ipadala lahat ng sundalo natin. Pumili ka na ng ilan, tapos yun lang ang padala mo. Ang liit lang nila eh. Humanly speaking, kayang-kaya. Pero dahil ang Diyos ay wala sa kanila, ginapi sila ng napakaliit na bayan ng Ai. Except the Lord. Except the Lord. Kaya ho, totoo na tayo ay nasa awa ng Diyos. Kaya ho, ang ating mga gawain, maging ang pangangaral, kagaya ng ating pinag-aaralan sa time in the Word, kung hindi kikilos ang Diyos, kung hindi tatawag ang Diyos, malinaw, hindi sapat ang boses ng mangangaral para abutin ang puso ng mga makasalanan. Kailangang buksan ng Diyos ang puso. Kaya ho ang ating gawain ay nakasentro tayo sa kung paano sinabi ng Diyos na ay sasambahin. Brother Paul, ba't hindi tayo magpasok ng banda, ng rakrakan? Ba't hindi lang magkimbutan dito? Baka mas maraming mga tao ang maabot. Alam niyo ho, ang ganda at katalinuhan ng Kristiyanong pagsamba ayon sa Biblia. Liban na ang Diyos ay kumilos, ito'y walang kabuluhan. Pag dumating dito ang tao naghahanap ng entertainment, sasabihin nila, ang boring naman sa church na yan. And yes, dahil hindi entertainment ang ating hanap. At sa lahat ng ito, maaaring hindi ka napaindak sa awitan. Pero kung ang Diyos ay kumilos sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan ng laman-laman ng awit, nakita mo talaga at naranasan mo ang pagkilos ng Panginoon at sumamba ka sa Diyos. So, liban ang Panginoon. So again, ang punto ay ito, success and security is ultimately dependent upon the Lord. Kaya may katotohanan doon sa sinabi ng author and pastor na si John Piper. Meron siya sinabi minsan, the myth of security. Now, huwag niyo sana pagkamalian. Hindi ko sinasabing huwag niyo ilak ang inyong mga pintuan ngayong gabi at nasa Panginoon lang pala ang pag-asa. No, ilak pa rin. Kung hindi ko ibig sabihin na i-turn off nyo ang mga CCTV, patayin na ang mga aso, at buksan na lang ang inyong pintuan, ang Diyos naman din ang magtatanggol at magbabantay. Ang punto ay hindi yun. We must labor, we must keep watch. Gawin pa rin natin yung ating mga trabaho, pero kilalanin pa rin natin ang katotohanan na ito ay nakadepende sa providensya ng Diyos. So verse number 2, ang sabi ho ay ito, it is vain for you to rise up early. It is to sit up late, to eat the bread of sorrows. At actually, pwede natin ikabit yung word na it is vain sa bawat hati na ito. It is vain for you to rise up early. It is vain for you to sit up late. It is vain for you to eat the bread of sorrow. So itong unang tatlong hati na ito, ay nagsasabi na walang kabuluhan. And again, manggagaling pa rin. Bakit walang kabuluhan? Manggagaling pa rin sa verse 1. Except the Lord. Except the Lord, ang punto ay ito, except the Lord, every and any effort will be in vain. Ikaw man ay gumising ng maaga. Meron mga tao sa effort nila, gigising ng maaga para gawin ng maayos, ng masipag ang mga gawain nila. And again, salamat at maganda yun. Hindi natin tinuturo na magtamad-tamaran. Hindi natin pinag-uusapan dito kung masama o mabuti yung paggising ng maaga o hindi. Hindi yun ang sinasabi dito. Hindi sinasabi ditong huwag kang gumising ng maaga. Pero sinasabi dito ay hiwalay sa Diyos.
kung hindi ang Diyos, it will be in vain. Gumising ka man ng maaga, yung iba nagpupuyat sa gabi para pag-isipan yung mga planuhin. And again, hindi ito planuhing masama. Hindi ito anything na ine-exert natin yung ating mga sarili. To eat the bread of sorrows. At actually, ang hirap, hindi nagkakaisa. At actually, pag bumasa ka ng 4 o 5 commentaries, halos magkakaiba ang nilito. Pero tingin ko ang pinaka-safe na understanding dito, yung word na bread, speaking of our physical provision, bread of sorrows, bread na nakuha mo by sorrow. At kung naaalala niyo sa Genesis chapter 3, ang sabi ng Panginoon kay Adan, ngayon ikaw ay kakain sa pawis ng iyong noo. Paghihirapan mo at ang paligid, it will be thorn and thistles, hindi magiging madali ang provision mo sa iyong mga pangangailangan. You will toil and sometimes you will be sorrowful para makuha ang pagkain na kailangan, ang iyong sustenance physically. Na kahit na ikaw ay maagang gumising, late matulog, at nagpapagal ka sa hirap, it will be in vain. Again, hindi sinasabi ditong masamang maging masipag. That's not, yun yung gusto kong ingatan natin. Huwag natin isipin, ay, wala na palang kwenta ang pagsisipag. No! Huwag kang malate sa trabaho mo bukas. Pero kung hiwalay sa Diyos, that's the point. At narito pa isang katotohanan, hindi natin kontrolado ang Diyos. It is all up to God. At ang sabi sa bandang dulo, for so He giveth His beloved sleep. Siya ang nagbibigay sa kanyang minamahal ng pagtulog. Maaari natin ikabit ito sa mga nauna, halos hindi ka makatulog, gigising ka sa umaga. Halos hindi ka makatulog sa gabi, pinag-iisipan mo yung mga gagawin at abalang-abala ka. Wala kang panahon na magpahinga sapagkat trabaho ka ng trabaho. Again, hindi masama yun. Sino? Ang Diyos ang bibigay ng kapahingahan. Ang Diyos ang bibigay ng pagtulog. That is ang peace, security, and success. Actually, ultimately, hindi nakasalalay sa effort natin, kundi sa providensya ng ating Panginoon. Solomon here is stating truth. Again, hindi sinasabing masama ang maging masipag, hindi sinasabing tigilan ang paggawa, at hindi sinasabing huwag nang magbantay. Sinasabi ito, hiwalay sa Diyos, walang kabuluhan ang mga bagay na ito. Well, number 2, at medyo bibilisan ho natin, number 2, the providence of God in our family. Kung yung una ay personal na, yung sarili nating effort, yung sarili nating pagsusumikap, kung hiwalay sa Diyos ay walang kabuluhan. Ngayon ay pumunta pa sa mas personal at talagang very close sa atin. Si Haring Solomon, sabi niya, law children are an heritage of the Lord. Pumunta siya ngayon sa loob ng pamilya, hindi lang sa loob ng pamilya, sa mga bata, sa mga anak na pinagkakatiwala ng Panginoon. At narito, pinapakita at pinapaalala ng salita ng Diyos sa atin na ang mga anak, at medyo mas na-appreciate ko ito ngayon na ako ay magulang na, ang aming anak na si Timmy at ang parating na pangalawang anak, Lord willing, at sangayon sa ultrasound ay babae, si baby Leah, Lord willing. They are an inheritance, an heritage from the Lord. They are an entrust from the Lord. Sila ay pinagkatiwala ng Panginoon. Ito, ang larawan nito ay regalo na ibinigay at regalo na ipinagkatiwala. Hindi lamang ito regalo na ibinigay na bahala kang gawin ang gusto mo, kundi regalong ibinigay na pinagkatiwala na meron kang responsibilidad na gawin yung tama. They are an inheritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Itong bagay na ito na akala natin, di ba yung mga bata, ang mga anak ay effort ni mami at daddy sa procreation?
Ito'y bunga ng pagsasama at aktibidad na sexual ng dalawang mag-asawa. Sila'y magkakaroon ng anak. Hindi ba ito natural lang? Well, ang sabi ng salita ng Diyos, even in this very natural thing sa mata ng tao, ito ay nakapailalim pa rin sa probidensya at soberanong kamay ng Panginoon. Pinapakita pa rin na ang primary cause ay ang Diyos at ang secondary cause ay ang tao. Naalala ho natin sana ang ating pag-aaral sa Sunday School na ang bawat bata ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang bawat bata ay hindi lang basta ibinigay at nilikha ng Diyos at binigay sa pamilya, kundi ipinagkatiwala sa mga magulang na kailangan nilang tupdin at gawin ang sang-ayon sa salita ng Diyos upang ang mga batang ito ay palakihin sang-ayon sa gabay at katotohanan ng Panginoon. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, these are familiar words sa atin. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. And these words which I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk with them or of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Matyaga mong ituro, matyaga mong ipakilala, matyaga mong itanim sa mga bata, sa iyong mga anak, ang patungkol sa Panginoon. So they are not just a gift, they are entrusted. Ipinagkatiwala ng Diyos. And we are stewards of children. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga anak. Now, pinapakita rin dito, paano kung hindi magkaanak? Isang nakakadurog sa puso na kalagayan. And actually, pakinggan niyo ho, actually sa lumang tipan, okay, hindi ko sinasabi, sa panahon natin, hindi ko sinasabi na ang dalawang tao na hindi magkaanak ay sinumpa na agad ng Panginoon, na hindi yun ang aplikasyon. Pero sa lumang tipan, pag titingnan ho natin, ang kawalan ng anak ay sumisimbolo ng sumpa ng Diyos. Bakit? Dahil ang mga anak ay kasama sa covenant blessing ng Panginoon. Ang covenant blessing ng Diyos ay kay Abraham at sa iyong mga anak at mga susunod na henerasyon at susunod na henerasyon at susunod. Paano kung naputol yung susunod na henerasyon? Dahil hindi nagkaanak. Ito ay simbolo ng pagkahiwalay at kapag-alis ng covenant blessing ng Panginoon. Sa tingin nila, ito'y sumpa. Talagang ang blessing ng Panginoon ay hiwalay sa kanila. Kaya ganun kabigat ang kawalan ng anak noong sa konteksto ng kaisipan ng mga Hudyo. Ngayon, kung meron namang mga anak, ito'y simbolo ng biyaya ng Panginoon. Pinapakita rito, hindi lang dahil malusog ang lalaki at babae, hindi lang dahil ito'y natural na bunga ng pagsasama ng mag-asawa, kundi ang Diyos ang nagkakaloob nito. Inalimbawa ito o itinulad ito ni Haring Solomon sa verse number 4, as arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Para daw silang mga palaso sa kamay ng dakilang tao, sa dakilang mangangaso, sa dakilang archer o mamamalaso. Gayon daw ang mga anak ng kabataan. Now, gusto ko lang linawin, hindi yung mga kabataang anak, kundi mga kabataan, mga anak ng kabataan. That is, yung mga tao, mga mag-asawa na sa kanilang prime age, sa kanilang kabataan, ay nagsama at sa biyaya ng Diyos, pinagkatiwalaan agad sila ng mga anak. Those are the children of the youth. That is in their prime, in their strength. Sila binigyan na ng Diyos at pinagkatiwalaan na ng Diyos ng mga anak. Ganun daw ito ang larawan. And then verse number 5, happy, and that's the very word blessed. Blessed is the man that hath his quiver full of them. Alam niyo yung quiver? Napanood niyo na ba si Robin Hood? Si Robin Hood may lalagyan sa likod ng palaso. At kukuha siya, pasensya na, kaliwete si Brother Foot, kukuha ng palaso mula doon sa lalagyan. Ang tawag doon, quiver.
Kung ikaw ay mangangaso o kung ikaw ay sumugod sa gera, at pag ayun na yung mga kalaban, tapos wala na. Ubus na. You're not blessed, you're dead. Pero narito ang larawan, sila yung mga palaso sa kamay ng isang dakilang tao at kapag nahandiyaan ang laban, nahandiyaan ang problema, kung puno ang yung quiver, happy is you, blessed are you. Happy is the man that has his quiver full of them, they shall not be ashamed. And yung word na they, I believe, ang tinutukoy dito ay hindi yung children, but the parents. They will not be ashamed. And again, ang konteksto nito dahil tinuruan sila sang-ayon sa gabay at laraan at pakaturuan ng Panginoon, dinisiplina sila sang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sila mapapahiya at kapag meron pang problema, kapag meron pang mga kabigatan at hamon na mga hinaharap, sila ay naandiyan at katuwang at tulong. Ang sabi, but they shall speak with the enemies in the gate. Sila ay palaso at sila ay ititira at ang labanan ay hindi labanan na makikipagpatayan sila, kundi ang labanan ay sa pamamagitan ng pagsasalita. At sabi ni Alan Ross sa kanyang commentary, binanggit dyan yung enemies at the gate, hindi yung pinikula, no? Ang enemies at the gate dahil yung gate ay madalas dito nagkakaroon sa mga gates ng Israel, madalas doon nagkakaroon ng usapan ng legal. Doon sinesettle ang mga legal na bagay. Na halimbawa ay merong isang tao na tarating, ay, yung lupa doon sa may puno ng sikamoro na yon, na nahandun sa may burol, amin yun. Ay, teka muna, tawagin ko yung mga anak ko, teka muna, tawagin ko yung patunayan nyo, sabihin nyo anong totoo, at narito ang 12 anak, at magpapatotoo sila. Anong say mo? Nakuha niyo yung larawan? And again, maaaring nahandun din na tulong sila sa kabuhayan, sa isang buhay na ang primary na kabuhayan ay agrikultura. Kanina lamang ho, sa isang fellowship namin kasama ng Gahete family, ina-appreciate ho ni Sister Sheng, yung kanyang mga anak, na minsan daw sila'y umuwi, yung isang anak nagluto, yung isang anak naghain, pagkatapos kumain, yung ding mga anak nila ang naghugas. Sabi ni Sister Sheng, na-appreciate ko naman. Gumagawa na, kumikilos na ang mga bata sa bahay. Nandun ang biyaya ng mga anak galing sa Panginoon. But still, ang deciding factor ay hindi tayo, kung hindi ang Panginoon. The providence of God. Well, napakaraming paraan na pwede natin i-apply ito. It will be an endless list. Pero gusto kong tingnan natin, una sa personal, anumang endeavor na ginagawa natin. Saan man tayo nilagay ng Panginoon, saan mang larangan tayo tinawag ng Panginoon, ang ating duty ay hindi palaguin kung hindi magtapat. Ulitin ko ho, ang ating duty ay hindi palaguin kung hindi magtapat. Ano man ang iyong trabaho, saan ka man tinawag ng Panginoon, do it faithfully, do it mightifully. Labor. Kung kailangan, wake up early, sit up late. Eat the bread of sorrow kung kailangan. Be very industrious. Magtapat tayo saan man tayo nilagay ng Panginoon. Kung ikaw ay estudyante, magtapat ka sa pag-aaral sa Panginoon. Kung ikaw ay negosyante, magnegosyo ka na may pagtatapat sa Panginoon. Kung ikaw ay empleyado, do your work na may pagtatapat sa Panginoon. That is our duty, to be faithful. Na kanino ang pagsagana? Ito'y nasa kamay ng Panginoon. Bakit napakahalaga nito? Sapagkat pag hindi natin natutunan to at hindi natin kinalala to, we'll be continuously frustrated. Paano pag yung sinimulan mong karir na hindi umunlad?
Paano kung isa ka sa mga nawalan ng trabaho ngayong pandemya at ipinangutang mo pa nga yung puhunan doon sa negosyong sisimulan mo at ni-research mo at ginawa mo yung pinakamahusay at actually ikaw ay tapat pang member ng church sa kabila ng pandemya, nagsusumikap ka pa rin umattend sa church at ikaw ay namumuhay sa iyong kaya, sa biyaya ng Diyos, namumuhay na may katwiran sa harapan ng Diyos, pero narito ang negosyong yung sinimulan, sarado na. Ang puhunan, tunaw. And again, ang punto ko ay, ginawa mo ng pinakamasikap at may pagtatapat. Nangyayari ba yun sa Kristiyano? Lahat ba ng negosyo ng Kristiyano nagpa-prosper? Hindi. Ang pagpapalago nito at ang pag-iingat nito ay nasa kamay ng Panginoon. Ultimately. Now, isa pang magandang katotohanan dito, magkulang man tayo, maaaring sa ating pagbibuild ay may mga time na tinamad tayo, o maaaring sa ating pagwa-watch may mga time na nakatulog tayo. Maaaring hindi ganun kaagang gumising o hindi ganun katinding magpuyat. But if it is the Lord building, if it is the Lord keeping, ang magdedetermine pa rin ay ang kamay ng Panginoon. Anong trabaho natin? Magtapat. At alam niyo ho, habang inihahanda ko ito, isang napakalaking blessing ho sa akin bilang pastor. Dati ho, naalala ko, pinaserox ko pa yung buong libro, yung biggest Sunday school in America. Sa Bible school namin, talagang naglalaway ako na ang Sunday school nila 5,000, ang Sunday school nila 8,000, ang mga pambihira nangangarap sa pagbipak. Ako na ang pastor. Ganun din, libo-libo rin ang mga tao sa loob ng church. Kala ko ako ang gagawa. Again, anong trabaho ni Brother Paul? Magtapat sa pagpapastor. Isang malaking blessing ho sa akin na nakita ko ho ito in physical sa mga ginamit ng Diyos sa buhay ko, si John MacArthur. Ang sabi niya, hindi ako ang gumawa nito. Tinawag ako ng Diyos na magpastor, at ang pangunahing gawain ko ay magpakain ng salita ng Diyos at nagtapat ako dito sa abot ng aking makakaya. Paano to lumawak? Hindi ko alam. Sabi niya. Hindi ko makalimutan yung sinabi minsan John MacArthur. Ang katotohanan daw sa kanya, sa kita niya ay ito. Ang trabaho mo ay magpakalalim. Ang Diyos ang bahalang magpalawak. Magtapat ka sa trabaho binigay ng Diyos. Ang probidensya ng Diyos ang magdidikta kung saan aabot, kung ano ang mangyayari. At tumiwala tayo sa kamay ng Panginoon. Magtapat tayo. Pero ultimately, nakadepende ang lahat sa probidensya ng Diyos. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga paalala mong ito. Patawad po sapagkat may mga pagkakataon na sinusubukan naming agawin ang trabaho mo. May mga pagkakataon na sinusubukan naming ilagay namin sa aming mga kamay. Pero o Diyos, pinaalala mo sa amin na nasa kamay mo. Ultimately, nasa kamay mo. Hindi lamang ang mga general na pangyayari o mga malaking mga pangyayari sa paligid. Kundi ultimong bawat detalye sa bawat personal na buhay, sa bawat pamilya, sa bawat mga pagsusumikap. Lord, ang dami naming mga kinakaharap, ang dami naming mga ginagawa. Tulungan mo kami na magsumipag at magtapat. At kami ay titingin sa iyo. At kami ay aasa sa iyo. At Lord, kung kalooban mo man o hindi mo kalooban na sumagana, kami ay titiwala sa iyo. Sa iyong kamay na mabuti, sa iyong kalooban na mabuti, na ikaw na gumagawa ng lahat sa ikabubuti ng iyong mga mananampalataya. Salamat po sa iyong salita. Ingatan mo kami. Tulungan mo kami na mamuhay sang ayon sa iyong katotohanan.
Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat, tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet, cast like our soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po mga kapatid sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama natin via online. Nawa ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan at napakinggan mula pa kayo ng umaga hanggang ngayon ay huwag nating hayaan na mawala lang sa ating kaisipan. Kagaya ng paalala kayo ng umaga, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, ang mga katotohanan ng Panginoon hanggang sa ito ay magkaroon ng epekto sa ating mga buhay. Nawa patuloy tayong maging instrumento ng katwiran ng Panginoon, ang patuloy na maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan, at maging sa ating mga buhay ay makita ang katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating paghiwa-hiwalay mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng ating Panginoong Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ingatan nawa at pagpalain tayo ng Panginoon sa niya tayo dalhin. God bless po. We are dismissed. Creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing.